Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ako po si Pastor JR. I'm one of the pastors here. And welcome po sa Victory. We're here to honor God and make disciples. No? Salamat po sa inyong pagsuporta doon sa ating missions. We are a missions-minded church. This church has been started by missionaries, and so we also want to reach those nations for Jesus. We are also a campus-reaching church. We are concerned with the next generation ng ating pong mga kabataan o ating mga kababayan, and so we want to reach them out. Unfortunately, our nation is in crisis. Moral, political, economic crisis. Ang ating pong mga kabataan is also in crisis. Siguro, kamakailan nabalitaan nyo lamang po. No? With all the violence, the crime, the stabbing, no? Yung pamamaril, yung pinakita kong last video sa inyo, mga kapapaslit ng mga bata na parang mga langgam na nang-hold up sa jeep. No? The punching of the teacher of a 19-year-old at dahil doon namatay yung 50-year-old teacher. The abuse of the teachers na nababalitaan natin kahit dito sa Parañaque. With all these things that's happening sa ating pong bayan at sa krisis na kinakarap natin bilang isang pamilya, wag nang isang bayan, isang pamilya. Paano natin pangungunahan ang ating pamilya in such a treacherous wave of challenges? Tayo po tayong lahat at buklatin po natin ang ating Biblia sa Aklat ng Josue, Kabanata 1, talatang 1 hanggang 9. Sa Tagalog po, buklatin po natin ang ating Biblia. English man po yan, Tagalog, digital, physical. Verse 1. Nangyari nga, pagkamatay ni Moises na lingkod ng Panginoon, ang Panginoon ay nagsalita kay Josue, na anak ni Nun, na lingkod ni Moises, na sinasabi, si Moises na aking lingkod ay dedo na, patay na. Tumindig ka at tumawid sa hordang ito, ikaw at ang buong bayang ito hanggang sa lupain na aking ibinigay sa kanila sa mga anak ni Israel. Bawat dakong tungtungan ng talampakan ng iyong mga paa ay naibigay ko na sa inyo, gaya ng sinabi ko kay Moises. Mula sa ilang at sa Lebanon na ito hanggang sa malaking ilog ng Euphrates sa buong lupain ng mga Heteo at hanggang sa malaking dagat sa dakong nilulubugan ng araw ay magiging inyong nasasakupan. Walang sino mang tao ang magtatagumpay laban sa inyo at sa lahat ng mga araw ng inyong buhay. Kung paanong ako'y nakasama ni Moises, ako'y makakasama mo rin. Hindi kita iiwan ni pababayaan man. Magpakalakas ka at magpakatapang na mabuti, sapagkat ipapamana mo sa bayang ito ang lupain na aking ipinangakong ibibigay sa kanilang mga ninuno. Magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti. Gawin mo ang mga ayon sa lahat ng kautosang niutos ko sa iyo ni Moises na aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa upang ikaw ay maging matagumpay saan ka man pumunta. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag aalisin sa iyong bibig, kundi ito ay iyong pagbulay-bulayan araw at gabi upang iyong masunod ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Sapagkat kung magkagiyang iyong pagiginhawain ang iyong lakad at magtatamo ka ng tagumpay. Hindi ba't inuutusan kita? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot, ni manlupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay kasama mo saan ka man pumaroon. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo. Sa gitna po ng nararanasan po naming krisis, kaguluhan sa aming bayan, krisis sa aming mga kabataan, sa aming pampulitikang kalalagayan, sa aming ekonomiya, lumalapit kami sa iyo. Naniniwala kami, Panginoon, na sasamahan mo kami, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Kaya naman po, Panginoon, sa pagbubulay-bulay po namin ng iyong salita, samahan mo kami nang sa ganun, Panginoon, lalo pong makumpirma sa aming mga puso ang iyong mga pangako
na kailanman hindi ka nagbabago. Ikaw ay tapat noon, ngayon, at magpakailanman. Hayaan mo, Panginoon, tumimo sa amin ang iyong salita. At sa kahit ano pa man po, Panginoon, ang pinagdadaanan namin, hayaan mong matuto kaming manampalataya sa iyo. Tinataas ko po sa iyo ang aking mga kapatid na dumadaan po sa pagsubok. Sa sakit, karamdaman, utang, kawalan ng pinanses sa buhay. Panginoon, ikaw po ang umabot sa kanila. Bigyan mo po sila ng himala. Ang iba po ay naghahanap ng trabaho, Panginoon, dalayan ko, buksan mo po ang tarangkahan ng langit at ikaw po, Panginoon, ang magbuhos ng oportunidad at pagpapala na sukat walang kalagyan. Salamat, O Diyos. Alam ko po, Panginoon, na anumang aming panalangin ayon sa iyong kalooban sa pangalan ni Jesus, ito po yung didinggin dahil ito po ay yung pangako sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Bago po tayong mupo, pwede bang i-high five nyo muna yung katabi ninyo? Alamin nyo na rin yung pangalan, kung di nyo alam yung pangalan. Lennon, ano ba sa Tagalog yung high five? Apir. Okay. Susunod, sasabihin ko na lang, isang mataas na 5. High five. Okay. Sa Biblia po natin, the Christian Bible, ang aklat po ng Josue ay kinaklasify na isang history book. Okay? Kasi pinapakita po ng history nila. Now, pareho lang po ang Bible ng Christian Bible sa Hebrew Bible. Magkaiba lang po sila ng arrangement at saka classification. Okay? Pareho lang po yan. So pag sinabi kong Christian Bible, yung hawak ninyo. Okay. And so this book of Joshua kinaklasify na isang libro ng kasaysayan. And rightly so, dahil sinasabi po nito, binabanggit po ito, nilalahad po nito, ang kasaysayan ng Israel sa kanilang pagtatangka na lupigin at i-occupy yung lupain ng kanilang mga kaaway. Pero po sa Hebrew Bible, ang book of Joshua po ay classified as a prophetic book. Okay? Not because punong-puno po siya ng propesiya, hindi po. Ang Hebrew Bible po, kinaklasify ito as a prophetic book kasi it is a prophetic history. Okay? Ano ba ibig sabihin nun? It is how God sees and how He wants to present history in His own eyes. Hindi sa pananaw ng tao, hindi sa pananaw ng kung sino-sino, kundi sa kanyang sariling pananaw. Prophetic history is not concerned po doon sa mga detalye na usual na concern ng mga history books katulad ng eksaktong petsa, eksaktong oras, eksaktong lugar, sino mga taong involved, ano ang buong pangalan. Hindi po. Ito pong mga prophetic books na to, meron din naman po silang ganoon, pero hindi po yun yung primary concern ng mga prophetic history books. Its primary goal is to present history in the POV of God. Okay? In the point of view of God. You see, ibang-iba po kasi ang point of view ng tao, iba rin ang point of view of God. And prophetic books is God's point of view of history. And the prophetic history books of the Hebrew Bible starts doon po sa book of Joshua. Okay, yan po ang simula ng prophetic books. Interestingly, ito pong prophetic book na to ay nagpasimula sa isang trahedya. Okay. Ano sabi ng verse 2? Si Moises na aking lingkod ay patay na. Okay. Yung main guy ni Lord, yung go-to person, sabi ng mga basketball player o basketball fan, the fourth quarter man, the last 2 minutes savior of the team, yung team captain. Ano nangyari? Thrown out. Patay. Wala na. What a tragedy. Sa punto pong ito, sila po ngayon ay nandun na sa gilid, dun po sa boundary ng promised land. Abot tanaw na po nila ang lupang pangako. Ang namamagitan na lamang sa kanila ay ang Ilog Jordan. Okay? And they're about to enter yung pinangako sa kanila, yung future land nila, nang sinasabi ng Biblia, flowing with milk
and honey. Pero po yung tour guide nila, nag-passed out permanently. What a tragedy. Unfortunate of all unfortunates. Sa Tagalog po, na kolokyal na pananalita, kung mamalasing ka nga naman, sabi nila. Although hindi tayo niniwala sa malas. No? Saan lang? Sa bless lang. Okay. Alam nyo, minsan nangyayari po talaga yun. Minsan nagigising tayo isang umaga, we're full of hope, paggising pa lang nananalangin ka, nag-worship ka na kay Lord, and then tragedy struck. Biglang merong isang problemang lumutang. Pagbukas mo ng yung email, a termination letter comes into your email. Or maybe a knock on the door and a subpoena arrives. Or tumawag ang doktor mo at nagsasabi ng resulta ng iyong medical exam. At sa tono pa lang ng kanyang pananalita, alam mo wala siyang dalang magandang balita. Sa bawat bagsak ng salita, alam mo nagbabadya ito ng masamang balita. Or masaya kang nanonood ng paborito mong Korean novela na hindi mo na malayan, gabi na, wala pa pala ang anak mong dalaga. Kinawagan mo lahat ng kaklase, kaibigan, pero wala silang alam. And then maybe, nakatanggap ka ng tawag sa isang police station, sa isang ospital. Tragedy. Or maybe galing kayo sa church tulad nito. Blessed na blessed ka doon sa preacher kasi nakatulog ka. Kasi puyat ka, hindi nakakatulog, pero dito nakakatulog ka. Blessed na blessed ka talaga. Kaya pag uwi mo, ang saya-saya mo, pero tataka ka, bakit ang traffic? At maya-maya yung ingay ng mga fire truck. Only to realize, yung bahay mo pala ang nasusunog. Mga totoong storya po yan. A tragedy. Hindi po namimili ng oras, hindi namimili ng tao. Ano sabi ng verse 2? Si Moises, na aking lingkod. Lingkod ko siya. Pero tigok. Patay. Siya yung pinili ko, mangunguna sa inyo, pero nada. Patay. Gusto ko pong mapaalala sa inyo, this is history in God's POV. Kasaysayan ayon sa pananaw ng Diyos. You see, if God is a military general, no? Kung nakapanood kayo ng mga pelikula ng militar, at may naiwan na ng mga sundalo doon, ano sasabihin ng general? Sabi niya, you are a soldier, you are a marine, adapt. Use your training, find your way out, you are on your own. If God is a fair-weathered friend, ayan, meron tayong mga ganyan, tawag na fair-weathered friend. Yung kaibigan lang pagka magandang panahon. Ang sasabihin niya siguro, oh, pre, bahala ka na dyan. That's beyond me, pre. Pero hindi po ganon ang Diyos. At hindi ganon ang kanyang sinabi na kasunod. The word that follows the tragedy is this. Sabi niya. Sa English po, sabi niya, now, therefore, arise. Sabi sa ESV. Sa Tagalog po, nung gusto kong i-translate yan, direct translation, sabi niya, ngayon nga'y tumindig ka at tumawid sa Jordan. Sa Biblia po, makinig kayo, every time mababasa po niyo yung salitang now, sabihin niyo nga po now. Okay? Kapag nabasa niyo yan doon sa pasimulan ng bawat pangungusap,
it signals something to us. Makinig po kayo, mabuti sa akin, kasi tinuturuan ko po kayo mag-interpret ng Bible. This is Interpretation 101. Okay? Para pag nagbasa kayo ng Bible, ano daw? Okay? Pag nabasa niyo yung salitang now, okay, meron po yang binibigay na signal sa atin. And almost always, not every time, but almost always, lagi po yung nagsisignal ng tinatawag natin na transition. Sabi nyo nga po, transition. Yung storya po ay mag-shift gear. Okay? At yung driver po ay magla-left turn. It is a transition. Ngayon nga'y tumindig ka. Yes, it was a tragedy, isang trahedya, pero isa rin po itong transition to an opportunity. Okay? A transition for victory. Minsan po, in God's sovereign wisdom, God cloaks an opportunity with a tragedy. To present a blessing shrouded in pain. Sabi ng iba, a beautiful redirection initiated by breaking our hearts. Now, please don't get me wrong. Hindi ko po sinasabi na ang Diyos po ang may akda ng mga trahedya sa buhay natin. Ang mundo po natin is a broken world. Sabi niyo nga po, broken world. Hindi po ang Diyos ang may kagagawan yan. Kasalanan po ni Eva at ni Adan yan. Pero pangunahin na ang may kasalanan dyan, sino? Sino po? Si Eva o si Adan? Sumagot kayo. Mga babae, sino may kasalanan? Ulit. Mga lalaki, sino may kasalanan? Mga babae, sino may kasalanan? Sino ang sinisi ng Diyos? Si Adan. Hindi ang demonyo. Si Adan ang sinisi. So this broken world is the product of sin and sinfulness of man. Lalo na yung lalaki. Kasi siya yung may responsibilidad. Okay? Death, tragedy, suffering are products of that brokenness. Hindi po si Lord ang may kagagawan nun. Gumuho yung bahay mo kasi nagtipid yung contractor. O kaya tinamad yung worker. No? Diyan na lang yan, okay na yan. Hindi sinunod yung tamang proseso. Hindi si Lord yung may gawa nun, kaya gumuho yung bahay mo. Yung binaha yung bahay mo dahil sa lakas ng ulan. Sino may kasalanan nun? Yung mga contractor ng DPWH, di ba? Saka engineer ng DPWH. But in His sovereign wisdom, si God po, He weaves His plans and purposes into the fiber of the world's brokenness. Sa Tagalog, mas mahirap intindihin. Nilalala niya. O itinatahi niya yung kanyang kalooban, yung kanyang layunin at kanyang destiny sa atin doon sa mga hibla ng ating pagiging makasalanan. Which includes tragedy. Sometimes it's not a tragedy, it's a detour. Yeah? Ang ganda-ganda na biglang, oops, ano nangyari? Nakalagay doon, detour. Nakita niyo ba yun? Yung sa highway, detour. Nakalagay. Tapos may note doon, slow men at work. Ang bagal gumawa slow men at work. Oh. Yung, mamaya yung iba makukuha na yun. May kakilala po akong isang babae. She was engaged to be married. Alam niya, ikakasal siya sa isang pastor. Alam niya yon. At yung kasalan na yon ay fulfillment ng kanyang nakuwang pangako sa Diyos. Yung engagement po niya, in-announce na sa church, nalaman na ng mga miyembro, nalaman na lahat ng mga leader.
At ang preparation po, on the way na. When suddenly, nakaramdam siya ng kakaibang discomfort. Nagkaroon siya ng takot, nawalan siya ng kapayapaan dun sa prosesong pinagdadaan. Sabi niya, Lord, bakit ganito? Pangarap ko naman ito, pero bakit ganito nararamdaman ko? Nawalan po siya ng kapayapaan. To make the long story short, ito pong babae na to, in her pain, ni-request po niya na yung engagement ay ma-dissolve. Which, reluctantly but fully understanding the woman, yung lalaki po, yung pastor, nag-agree naman. Ito pong babaeng ito ay nakaranas ng agonizing pain as expected. Pero mabuti na lang, ganun na nangyari. Kung hindi niya ako napangasawa. Moving on. Yung mga Israelita, well, they were about to possess the much-awaited promise of the promised land of flowing milk with milk and honey. Pero bago po nila ito makamtan, bago nila ito makuha, they were greeted with the death ng kanila pong pinuno na si Moises. Ito po isang trahedya para sa mga Israelita and a sudden transition para po kay Josue. But a transition into the beautiful, a moving forward to a promise being fulfilled. Sabi po ng verse 2, basahin natin hanggang verse 5. Si Moses na aking lingkod ay patay na. Tumindig ka at tumawid sa hordang ito, ikaw at ang buong bayang ito hanggang sa lupain na aking ibibigay sa kanila sa mga anak ni Israel. Bawat dakong tungtungan ng talampakan ng iyong paa ay naibigay ko na sa inyo. Okay? Naibigay, meaning, perfect tense. Hindi pa nila nakakamtan, pero perfect tense na ang tono ni Lord. Yan po tinatawag natin sa prinsipyo sa Biblia, yung already but not yet. Sa tingin ng Diyos, tapos na, pero hindi pa talaga. Pero sinasabi niya, tapos na, naibigay ko na. Naibigay ko na sa inyo, gaya ng sinabi ko kay Moises, mula sa ilang at sa Lebanon na ito hanggang sa malalaking ilog ng Euphrates, sa buong lupain ng mga Heteo, okay, ano ba sa Hittites? Okay. Ang Hittites po kasi, ito po yung mga superpowers nung panahon na yon. Kung superpower po natin ngayon, US, China, Russia, nung panahon po nang tatawid sila sa Jordan River, it's the Hittite Empire, ang superpower. At hanggang sa malaking dagat na dakong nilulubugan ng araw ay magiging iyong nasasakupan. So parang sinasabi niya, from the river to the sea, the Mediterranean Sea. Walang sino mang taong magtatagumpay laban sa iyo sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Kung paanong ako'y nakasama ni Moises, ako'y makakasama mo rin, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Their destiny was cloaked in human tragedy. Ito po yung para bagang tarangkahan ng Diyos. An opportunity para minsan pa lubusan na nilang makuha ang lupang pangako. Mga kapatid, ang ating destiny po at times, ito po'y nababalutan, nadadamtan ng trahedya, ng pagdetour, mga difficulties, impossibilities, great challenges. Pero sa likod po ng lahat ng ito is a beautiful story of victory. Story of redemption and changed life. It could be a transition to a better future. It could be the S-curve of your life. Sa business po at sa maraming organization, kahit na po church, ginagamit po itong theory of S-curve. Ano ba yung S-curve na yan? Kapag ang buhay po natin, tingnan natin dito, kapag ang buhay po natin, di ba, ang ganda ng trajectory, pataas, wow, ang daming kita, wow, ang dami ko nang achieve. Tapos all of a sudden, biglang bababa. Okay? Minsan nagpa-plateau, tulad dito medyo nag-plateau, tapos bababa. You have to do something in order for you to have an S-curve para magbago yung trajectory ng ating buhay.
At minsan, bago natin ma-reach itong bagong S-curve na to, pababa muna. Parang spaghetti lang. Yeah. Now, I'm not talking about the material or financial or a fulfillment of a dream. Of course, kasama naman po yun sa buhay. But our destiny, higit pa po doon sa material. Doon sa bagong bahay, sa bagong kutsi. No? Ang mga pangako po ng Diyos, it goes beyond the materials and the tangibles. Sinabi ko po kanina, a human tragedy may be an opportunity in God's POV. So ito pong S-curve na to, itong transition na to, itong pagbabago, itong opportunity na to, it could be a transition to a new level of faith. To a new level of spirituality. It could be an acquisition of a new POV kung saan nasisimulan mo nang makita ang mga bagay ayon sa pananaw ng Diyos. Dati konting bagay talagang nag-aalburoto ka. Dami mong reklamo, complain dito, complain doon. Pero nung dumaan ka sa isang trahedya, nagkaroon ka ng transition, nakikita mo na ang mga bagay sa mata ng Diyos. You see, we can only see and apprehend ito pong mga opportunity na to kapag nakita natin ito ayon sa pananaw ng Diyos. And then we have to seize it, take it by faith. Sa pelikula pong Glory, na nirelease po noong February 1990, sa napakagandang pelikulang napanood ko. Baka meron pa po niyan sa YouTube, panoorin nyo, napakaganda. Meron pong isang famous line na binigay po nitong white commander na si Matthew Broderick or si Colonel Shaw. Siya po ang commander ng first and only black regiment doon po sa army. Civil War po ito. It is inspired by a true story, if I'm not mistaken. It used to be na yung mga army po, tinutuya sila, minamak sila, kasi dinidiscriminate sila, kasi nga po mga black, mga alipin yung kanilang sundalo. So lahat merong boots sila, wala. May uniforme yung iba sila, wala. Yung iba may baril sila, panaksak lang ata. Discriminated talaga sila. But this colonel fought for them at nakabuo po siya ng isang magandang army. So in spite of the lack of support ng kanila pong army, nakakuha po sila ng respeto. Bakit? Dahil sila po'y lumaban ng may buong tapang at sila po'y nagtagumpay. Doon po sa final battle nila, kung saan kailangan po ng isang regiment na mag-breakthrough po doon sa Fort Wagner, kung tawagin. Ito na po yung, kumbaga, huling-hura na nila. Pag ano yan? Nakopong po nila yan, napatumba nila, panalo na sila sa gera. But it was a suicide mission. Pero kailangan po yun kung kailangan nilang manalo sa gera. Nag-volunteer po si Colonel Shaw para po sila yung mauna. I want us to watch this short clip and I want us to feel really the intensity of the message. Let's play that video. It's Colonel Shaw, isn't it? Yes, sir. You and your men haven't slept for 2 days. That's right, sir. And you think they have the strength to lead this charge? There's more to fighting than rest, sir. There's character. There's strength of heart.
You should have seen us in action 2 days ago. We were a sight to see. We'll be ready, sir. When do you want us? Sa palagay mo ba may lakas pa sila para gawin ito? Hindi pa sila natutulog ng 2 araw, wala pa silang pahinga, baka mas maganda magpahinga muna sila. And then the famous line, there's more to fighting than rest. There's character, strength of the heart. You should have seen us, sir, the last 2 days. We were a sight to behold. Strength of heart, character. A tragedy. Pero ito pong trahedya na to, pinag-uusapan natin. Ito po'y transition at isang opportunity to seize their destiny. But there is a mandate. One clear command for Joshua. Ito po isang moral instruction, a mandate for a specific character. Okay. Ano sabi sa verse 6? Magpakalakas ka at magpakatapang na mabuti. Hindi po ito simple encouragement, the top of the back. O galingan mo, kaya mo yan, kasama mo kami. Kahit wala naman siya doon. Hindi po ganun yun. Ito po isang mandato na magpakatatag. Magpakatatag ka. Tibayan mo ang loob mo. Ito'y panawagan para magpakatapang. A call to courage. Kaya po tinawag yung series natin, Call to Courage. 3 beses po sinabi ito mismo ng Diyos sa napakaikling istorya na to kay Josue. Ang sabi niya, be strong. It is a refusal to let up or quit. To be unyielding, unrelenting. Para po bang isang bandage, no, na kapag idinikit sa'yo, kahit anong shake mo, ayaw matanggal ng bandage na yon. It stays gripped. Be strong, meaning to be tenacious and locked on. Parang pitbull. No, pag hinabol ka ng pitbull, talagang ikaw lang nakikita. Pag kinagat ka niya, hindi nabibitaw. Yun po ang ibig sabihin ng be strong dito. Hindi mag-wait. Hindi. Okay. Be courageous. To be resolute even in times of weakness. Kahit 2 araw na walang tulog, 2 araw na kipaglaban, pero resolute siya. Talagang desisyon niya. Hindi. Para sa bayan. To be fixated and entrenched. Alam niyo yung entrenched? Yung nakabaon yung paa mo sa lupa, hindi ka magagalaw. Umalis ka dyan, hindi. Umalis ka, hindi. Nakabaon yung paa ko eh. Entrenched. To be immovable. Gaya ng isang sundalong hindi matinag-tinag kahit na ilang tama na ng bala ang tinamo. Parang isang boksingerong kahit bugbog na black and blue. Hindi pa rin sumusuko. Gusto nang itapon ng towel ng kanyang coach, ayaw pa rin. Hanggang sa makamtan niya yung tinatawag na second wind. The knockout punch, the lucky punch. Ayaw niya mag-give up. You see, yes, sometimes, there are times na kailangan maging, gaya po na sinabi ng Diyos, be still. Sabi niyo nga po, be still. Sinabi yan ng Diyos kay Jehoshaphat, be still. May kalaban sila, takot na takot si Jehoshaphat, sabi ni Lord, chill. Be still. Okay? Pero may mga panahon din po na ang sinasabi ng Diyos, magpakatatag ka, magpakatapang ka, palakasin mo ang sarili mo. And I think mas marami pong pagkakataon na ito yung gustong sabihin sa atin ng Diyos. Bakit ko po nasabi yun? Bakit mas madalas gustong sabihin ng Diyos sa atin, magpakatapang ka, magpakatatag ka? Bakit? Well,
Sa simpleng katotohanan po na si God po mismo, 3 beses niya sinabi, sa ganitong ikling istorya, be strong and courageous, be strong and courageous, be strong and courageous. Samantalang yung be still, iilang beses lang po yan. Ano sabi niya sa verse 6, magpakalakas at magpakatapang na mabuti sapagkat ipapamana mo sa bayang itong lupain ng aking pinangakong ibibigay sa kanila. Kailangan ni Joshua magpakatatag dahil pangungunahan niya yung kanyang mga tao. Kaya sabi niya, therefore arise. Kailangan i-seize mo itong moment na to, itong pangako na ito. Manampalataya ka by faith, take it by faith. The land is yours, but you have to step into the land. Listen to me, may pangako ang Diyos, but you have to step into it. Hindi pwedeng ganda ng pangako ni Lord. O nasan ka na? You have to step into it. You have to seize it. There's a promise, but there's a difficult task ahead. Kaya magpakatatag ka, magpakatapang ka. May pangako ang Diyos. May pangako ang Diyos sa iyo, sa akin, sa ating pamilya lalo na. Di ba? Kung kayo po yung mga magulang dito, I want you to know, ang pamilya po ninyo may destiny. At alam niyo ho ba na ang plano ng Diyos sa iyo bilang ama, bilang tatay, bilang asawa, damay ang iyong mga anak? Ganun po yun, hindi naman pwedeng ang plano ng Diyos sa akin lang, tapos wala nang pakialam ang Diyos sa iba. Hindi po. Tayo bilang mga tatay, mga asawang lalaki, mga magulang, may destiny po ang pamilya natin. May pangako ang Diyos, but you have to seize it. You have to step into it. You have to take it by faith. And I want you to know, meron pong inilaang destiny si Lord para sa ating mga pamilya. But you have to lead them there. Kailangan pangunahan mo sila. Hindi pwede, mga magulang, lalo na po mga lalaki, tingin po kayo sa akin, bawal ang petex. If you want to reach your destiny as a family, and if you want to reach the plan of God in your family, you have to seize it by faith. Mga kalalakihan, pangunahan po natin ang ating pamilya. Hindi naman kailangan ikaw maging pinakamatalino sa pamilya, o ikaw yung pinakamagaling sa pamilya, o ikaw yung may pinakamalaking sweldo sa pamilya. Hindi po. Kailangan mo lang maging leader. You have to fight for it. Pangalawang, be strong and courageous. Mula sa verse 7, sabi niya, magpakalakas ka lamang, magpakatapang na mabuti. Gawin mo ang ayon sa lahat ng kautusan kong ito. O inutos ko sa iyo, o inutos ni Moses, huwag kang liliko sa kanan sa kaliwa upang maging matagumpay saan ka man pumunta. Tapos pagdating sa verse 8, sabi niya, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag aalisin sa iyong bibig, kundi ang iyong pagbulay-bulay araw-araw at gabi upang iyong masunod ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Now, tingin po kayo mabuti. Alam ko familiar kayo sa verse na to. Sinasabi ni Lord, be careful to do all my laws. Okay? The goal is to do. Not to memorize lang, not to listen lang. Yeah? Minsan yung iba magaling makinig eh. Kahit tulog, nakadilat. Yeah? Galing makinig. Yung iba hindi na kaya, talagang pipikit na. Okay. Sabi niya, be careful to do my laws. Now, listen, ito na. Ang pinag-uusapan po dito, sabi niya, be careful to do, hindi yung mga specific instruction niya na, halimbawa, iikot kayo ng isang beses, isang araw, pagdating niya 6 na araw, 7 beses. Hindi po yon. Although kasama naman yon. Ang sinasabi ni Lord, be careful to do, sabi niya, be careful to do the Torah. Sabi niyo nga po, Torah. Ito po yung the first 5 books of the Old Testament, yung sinulat ni Moses. Sabi niya, maging maingat kang sundin mo itong instruction. This is God's instruction how to live. Kasi pagdating mo doon, may impluwensyang ka ng maraming tao, may impluwensyang ka ng sitwasyon mo. To the point, you will give in and give up. Sasabihin, hirap naman sumunod dito sa pinag-uutos ni Lord eh. Yeah. Ang utos po ni Lord sa Torah, 613 commandments.
Akala natin, 10 commandments lang, di ba? Kaya yung mga nagre-reklamo sa mga asawa nilang babae, nagsasabing, buti pa si Moses, 10 lang ang utos, ikaw utos ng utos. 613 po yun. Kung nabilang nyo na utos ng asawa nyo, malamang wala pang 613. Be careful to do them. Kasi nga ang challenge, babaluktutin ng mundo yung salita ng Diyos. Magko-compromise ka. Sabi niya, hindi, magpakatatag ka. Pre, malaki ang ano dito. Malaki ang kita dito, pre. Matitempt ka talaga. Sabi niya, ops, be careful to do. Pre, simple lang to. Madali lang ito. Pre, palay na lumalapit sa manok, pre. Tanungin mo, kailan pa naging manok yan? Matitempt ka talaga mag-compromise kasi magpakatatag ka. Huwag kang pepetiks-petiks. Kung hindi, bibigay ka. Yan po ang sinasabi niya. You have to live by the standard and the instructions of God. Because there will be temptations para kumaliwa ka at kumanan ka. Ay, baliktad. Kumaliwa ka at kumanan ka. Yeah? Alam niyo po, sige, ilang minutes na lang ba ako? 30 minutes, okay. Let me tell you something. Ang Hebrew Bible po, divided siya into 3. Okay? 3. Ano yun? Ang tawag po nila dyan, Tanakh, Torah, Nevim, Ketuvim. The law, the prophet, and the writings. Okay? Torah is Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Prophetic or prophets, mula kay Joshua hanggang sa ibang propeta, major, minor. Writing, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes. Ang start po ng Torah is Genesis. Ang start ng prophets, si Joshua. Ang start ng writings, Psalm. Interestingly, ito pong 3 libro na to always starts with a voice or with a word of God. Basahin po niyo Genesis. Basahin niyo ang Psalm 1. Basahin niyo yung Joshua. It always talks about the voice or the word of God. Now, here's my point. Listen to me. Kaninong tinig ang pinakikinggan mo? Because that's what the Bible is all about. Kaninong tinig ang nag-iimpluwensya sa'yo? Tinig ni Vice Ganda? Tinig ng ibang mga influencer? Tinig ni Robin Padilla, ni Sara Duterte, ni BBM, at ng kung sino-sino pa. Tinig ng best friend, tinig ni kumpadre, sino ang pinakikinggan mo? Whose voice are you listening to? At marami pong competing voices against God. Si Joshua po might be hearing echoes of the voices. Nung siya po'y papalapit na, ililig niya na yung mga tao, baka lang naman, nakakarinig siya ng mga echoes of those voices nung 10 spies. Naalala niyo yung 10 spies? Yung mga kasama niyang spice boys? Ano sinasabi ng mga spice boys na yon? The enemy is too strong, we are weak. There's this fear and feeling of inadequacy. Their cities are fortified and large. Meron silang feeling of being overwhelmed. Sabi niya, why did God bring us to this land to die? Kakaramdam sila ng sense of failure. The land devours its inhabitants. There are many giants. Wala na, takot na silang hindi sila makatapos. Maybe it haunts Joshua. Maybe. Maybe not. Or maybe it could be the taunts of the enemy, yung mga panunuya ng mga, ikot kayo ng ikot yan, baka kayo mga siraulo. Born again ka pa yan. Kita mo, naghihirap ka tuloy.
Ako, meron na akong VIN pa sa BYD. Ikaw, ano pa rin? Bisikleta pa rin. Verse 9. Ito po, magtatapos na ako kasi pinapahinto na ako. Sabi niya, hindi ba inutusan kita? Ito na yung pangatlong command. Hindi ba inutusan kita? Kay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Utos po yun. Hindi encouragement. Huwag kang matakot o manlupaypay sapagkat ang Panginoon mong Diyos kasama mo saan ka man pumaroon. Anong pangako ng Diyos sa verse 5? Walang sino mang tao magtatagumpay laban sa iyo. Ako'y makakasama mo rin. Hindi kita maiiwan ni pababayaan man. Sa harap po ng mga challenges at ng mga kalaban ahead, sabi niya, kasama mo ako. In overcoming ito pong mga hindrances na to, yung mga barriers na humihinto sa atin, nag-i-stop sa atin para makamtan natin yung promise na natin. Sinasabi ni Lord, huwag kang mag-alala, I will be there for you. Merong mga kalaban, may mga oposisyon, but meron pong tinatawag na right opposition. Okay lang magkaroon ng opposition kasi nasa tama ka. Minsan naman may opposition sa'yo kasi nasa mali ka. Tama? Ay dapat nandun ka sa tama. Sa kahit may opposition, okay lang kasama mo si Lord. The devil will not take it sitting down. He will not give it to you without a fight. Kaya po dapat tayong ipaglaban natin yung purpose at destiny ng ating pamilya. Huwag tayong matatakot, huwag tayong madidismaya. Sa halip tayo magtiwala sa Diyos. In God's POV, tragedy is an opportunity to seize your destiny. And nothing in this world can be truer than in what Jesus did for us. Ano yun? The cross is a tragedy. But it was an opportunity. An opportunity for us to transition from being a sinner to saint. From being someone who has no purpose in life to someone who has a destiny in life. Only when we see it the way God sees it, only when we see it by faith. Amen? Kaya anong paalala ng Diyos sa atin? At anong paalala niya sa bawat isa sa atin? Hindi po ito tapik sa balikat, ito po'y kautusan. Kapag nararamdaman mong gusto mo nang mag-give up, gusto mo nang manghina, ang sinasabi ni Lord, di ba inuutusan kita? Magpakatatag ka. May mahirap na trabahong naghihintay sa'yo. May pangako, pero mahirap yung trabaho. Magpakatatag ka, kasi may tentasyon na kumaliwa ka o kumanan. Magpakatatag ka, kasi may mga kaaway kang makakaharap. Pero anong pangako ng Diyos? But God is with us. Kaya ang tawag sa Kanya, Emmanuel. Kailangan po natin pangunahan ang ating pamilya kung gusto nating makamtan ang destinasyon natin at ang pangako, lupang pangako ng Diyos para sa atin. I'm not talking about BYD, I'm not talking about Vermosa, I'm not talking about Forbes, hindi po, higit doon. Materials, ilan, ano lang yan? Bonus lang yan. I'm talking about really the destiny of God for us bilang isang pamilya. And as an act of faith, listen, magpipray po tayo pero may instruction. As an act of faith. Dahil po na sinabi ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Meron po tayong wall doon. Okay? And as an act of faith, sana po, lalo na mga tatay, kung walang tatay, nanay, I want you to write your family name there. As if declaring, as for me and my house, we will serve the Lord. Sulat po ninyo yung family name nyo saka yung oras ng inyong pag-attend. Okay? Doon lang po sa mga bricks. No? Huwag po kayo pupunta sa bubong, baka sa langit kayo mapunta. Sa bricks lang po. Alright? Meron po tayo mga, ano dyan, mga panulat.
Temple 10. Sulat po ninyo. As an act of faith. Mga tatay, pangunahan po natin yung pamilya natin. Kung gusto nyong ikaray-karay nyo yung anak ninyo, anak, tingnan mo to, susulat ko yung pangalan natin. Maglilingkod tayo sa Diyos. Hahanapin natin ang plano ng Diyos. Susundin natin yung kalooban ng Diyos. Dinideklara ko yan habang sinusulat ko ang pangalan natin. Anak, tandaan mo yan. Kay Lord lang tayo maglilingkod. Amen? Tayo po tayong lahat. Panginoon, ang aming pong tendency ay manghinawa, tumalikod, kumaliwa, kumanan, sa halip na maging focus sa iyo, diretso sa iyo, immovable, fixated. No wonder, sinasabi mo sa amin, magpakatatag kayo, magpakatapang kayo. Lord, kailangan ka namin. If we are to lead our families, Lord, for the next 10, 15, 20 years, hanggang sa susunod pang henerasyon, if we want our families, generation after generation, to obtain ang lupang pangako po namin, yung destiny namin, Lord, tulungan mo po kaming pangunahan ang aming mga pamilya. Lord, yung iba po dito, hindi naman nila kasama yung kanilang mga magulang. Dalayan ko po, Panginoon, tulungan mo rin sila. Yung mga kadalagaan, mga kabinitaan na nangangarap someday magkaroon ng pamilya. Lord, ngayon pa lamang po, bigyan mo na sila ng matinding resolve sa puso nila. Ano man ang mangyari, Panginoon, sa iyo kami maglilingkod. Salamat po. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you. May the Lord be gracious to you. May the Lord turn His face towards you and grant you peace. In Jesus' name, amen. You're now sent, mga kapatid,